News, interviews, and commentary on the Filipino struggle from the home front, Canada, and around the world. You're listening to Radio Migrante on CHRY 105.5 FM. Migrante sectoral party list is the party list representing Filipino migrants around the world. They are the political arm of Migrante International, and its composition for the upcoming May 2013 elections include Manila Head Office Chairperson Ms. Connie Bragas Regalado, a former longtime OFW, previously based in Hong Kong, and she's the first nominee. The second nominee is the current Migrante International chairperson, Gary Martinez. And, of course, the third nominee is on the phone today, Hong Kong-based OFW, Eman Villanueva. And he's also the Secretary General of Migrante United Filipinos in Hong Kong. And here in Canada, we also have the fourth nominee, Mr. Jonathan Cancela. All right, so here we have Eman Villanueva, the Secretary General of the United Filipinos in Hong Kong and third nominee for MSP. Magandang gabi, Eman. Magandang gabi. Ay, magandang gabi. Magandang umaga, yan. Oo nga, umaga. Good morning dito. Kumusta naman kayo dyan? Okay naman, maraming salamat sa pag-guest niyo ngayong gabi. Umaga, whatever. Submit. Okay, siguro, sige, maraming beses ng... na pag-usapan din naman yung Migrante Party List dito sa Radyo Migrante, pero para sa mga tagapakinig natin na ngayon lang naririnig itong tungkol sa Migrante Party List, pakipaliwanag kung ano yung Migrante Party List. Yes, ang Migrante Party List or Migrante Sectoral Party of Overseas Filipinos and Families ay isang political party, no, na sinet up specifically para mag-represent sa mga overseas Filipinos, no, anuman ang profession na meron tayo overseas, and of course yung interest din ng family ng mga overseas Filipinos, most nasa labas at saka nandoon sa loob ng bansa ng Pilipinas. Itinayo ito para maging isang electoral political party, and ito ay nagnanais na mag-push ng mga legislative measures na magbe-benefit yung ating mga overseas Filipinos. For example, ang mga stresses na tinutuunan ng Migrante Party List ay yung pag-attend doon sa mga rights and welfare ng ating mga overseas Filipinos. That would include ensuring na meron mga services and assistance na available sa ating mga overseas Filipinos in distress, both doon sa on-site, ibig sabihin kung saang bansa nandoon yung ating mga kababayan, and at the same time available din doon sa Pilipinas just in case ma-force na bumalik sa Pilipinas yung ating mga overseas Filipinos, no? And of course, yung din nasa Pilipinas, that would include assistance to the family. Mm-hmm. So relevant ito dun sa pinasa ko na news kinina lang tungkol sa mga OFWs dun sa Saudi Arabia. Oh yes, oo, napakahalaga nito, no? Kasi isang classic example 'yan. And this is not the first, no? Yung nangyari ngayon na meron tayong more than 3,000 according to Migrante Middle East, no? More than 3,000 na yung ating mga stranded na mga kababayan doon na nagtitipon just beside the Consulate General ng Pilipinas sa Jeddah, na hindi mapauwi, no? And kung ano-anong mga delaying tactics ang ginagawa ng gobyerno, pero it seems na ang bottom line lang naman ay ayaw nilang gastusan, no? At gusto nila ay ang gumawa pa ng kaukulang aksyon is the Saudi government. While we acknowledge na may responsibility ang Saudi government doon, but the bigger responsibility lies with the Philippine government, no? Kasi yun ay kanyang mga mamamayan. So ganyang mga klase ng mga problema and more, no, yung kinakaharap ng ating mga overseas Filipinos. In fact, sa iba rin ng mga bansa, no, meron din tayong mga undocumented, meron din tayong mga tinatawag na iba-iba ang tawag niyan, no, dito sa bansa, no. Meron sa US, kung tawagin sila PNC. Meron sa Japan, ang tawag sa kanila bilog, no. So yung kung South Korea yan, yung undocs.
Pero iisa lang yan yung mga undocumented migrants natin na na-forced to leave the country. Wala talagang na-provide na assistance sa kanila, no? By virtue of their being undocumented, napaka-vulnerable nila doon sa host countries. And yet, yung ating government hindi gumagawa ng mga ways para i-ensure yung kanilang safety and security. So itong mga ganitong klase ng problema, gusto natin sana ma-address. While we are already doing it naman, no? This is not parang as if migrante is actually parang the only solution is to get a seat in the legislature. In fact, ang paninindigan ng migrante is that yung meron ngayon ang mga migrant workers, and that is the progressive movement of overseas Filipinos, no? Globally through the Migrante International. Gusto niyang mangyari ay madagdagan pa ito, no? Madagdagan pa ito na while principally talagang ang boses ng mga OFWs or ang ating mga overseas Filipinos ay dapat nabubuo sa isang malakas na mass movement of migrant workers. Gusto rin natin na magkaroon tayo ng tinig sa loob ng legislature that can push some meaningful reforms through legislative measures. Kasi marami rin namang kinakaharap tayo sa experience na rin ng Migrante International na mga policies na talagang nangangailangan, no? Nangangailangan ng atensyon doon sa legislature. At the moment, halos lahat ng sector meron na. Meron ng women, meron ng workers, meron ng peasants, ang students meron na din, no? In fact, meron pa nga kahit mga LPG dealers, no? Yung LPG, yung gas dealers, na actually hindi naman sila marginalized sectors. And yet, meron silang mga representatives sa Congress. Pero ang OFWs or Overseas Filipinos natin, which comprise nearly 11 million Filipinos, no? At nagko-contribute ng more than $20 billion every year sa ating bansa, wala ni isang representative. Thanks of course to the Gabriela Party List for taking up the issues of overseas Filipinos nung panahon na hindi tayo pinayagan, no? At noong 2010, di ba? Yeah. Yes, noong 2010, no? Nagpapasalamat tayo sa Gabriela for taking up, no, the issues of overseas Filipinos. But I think ang tingin natin ngayon is it's about time, no? It's about time. In fact, it's long overdue na ang mga overseas Filipinos ay magkaroon na ng direct representation sa legislature. I think walang magdi-disagree, no? Walang magdi-dispute sa statement na yan. Kahit na mga tao sa gobyerno ay hindi kayang itanggi na nagpapanahon na magkaroon tayo ng representative. And who else, no? Sino pa ba ang pwede na mag-represent sa atin? Eh di syempre yung mismo nagmula sa hanay natin. And that is, yun ang I think the uniqueness, no, ng Migrante Party List. Maraming makikitang mga party list ngayon. In fact, kung hindi ako nagkakamali, there are more than 3 or 4 na mga party list, no, na nakakabit lahat yung word na OFW. Pero pag tinignan mo ang background nila, sino mga ito? They are former government officials. Dati silang mga nahalal na mga local government officials. Tapos natapos na ang term nila, yung term limit inabot na, hindi na sila makakatakbo ulit. So nagtayo sila ng mga bogus party list. At ngayon, gusto nilang gamitin itong party list system para makabalik at makabalik sa posisyon, no? So mga fake party list ito. Ginagamit lang yung OFWs as if that is their advocacy or as if sila ay mula sa hanay ng OFWs. But they're not. Lahat sila, wala ni isa man na talagang tunay na mga overseas Filipinos. But Migrante Party List, no? From our first nominee up to the last, ay talagang mga seasoned, no? And I'm proud to say that, no? Seasoned na mga migrant rights advocates and migrant workers themselves, no? At siguro yung Bonnie, di ba? Nabasa ko na yung tatlo. Yeah. Si Jonathan, di ba? Oo nga. Yan, no? At siguro yung pagiging genuine ng party list, makikita naman ng kung pag-aaralan ng mga mamamayang Pilipino yung plataforma ng bawat party list, makikita nila na talagang yung Migrante Party List, yung yung genuine na magsusulong ng karapatan ng mga migrante. Siguro lang pasadahan kung ano yung
mga mahalagang punto dun sa platform ng ng Migrante Party List? Yes, gusto ko lang i-stress na actually aside from the platform, yung track record ng migrante will speak for itself. Kasi yung iba din, akala mo ang gaganda ng platform. Yeah. Actually, pinagpatsi-patsi, pinagtagpi-tagpi yun ng mga inugot sa brochure ng OWA, brochure ng COEA. Mga ganun lang yun. But, kaya mukhang maganda. No? Pero when it comes to track record, I think Migrante has proven itself as one of the, if not the longest, I think isa na sa pinakamatagal. And at the same time, the most consistent. Na napakahalaga nun, the most consistent in defending the rights of our overseas Filipinos. Both overseas and in the Philippines. No? So, nag-umpisa yan nung nag-umpisa itong Migrante nung panahon pa ni Flor Contemplacion, di ba? Yes, yan yung time na nakilala na yung Migrante. But in fact, we started much earlier than that. We started in the 80s, early 80s. Dito halimbawa sa Hong Kong, nag-start dito yung organizing ng Filipinos noong mga 80s. No? Noon co-off pa yung Committee on of Overseas Filipinos, parang ganyan, no? Committee for the Unity of Overseas Filipinos. Yan yung parang pre-formation ng Migrante International, no? And then after the co-op, maging Migrante APME, Asia Pacific and Middle East. And then later on, syempre hindi na madideny yung pagkakaroon din ng mga migrante organizations natin sa Amerika, sa Europe, etc. Doon na dinecide natin noong 1996, no? Just a year after nung kay Flor, we decided to form Migrante International. And since then, no, talagang consistent. Now, going to yung platform, no? Pwedeng i-summarize kasi yung platform ng Migrante into 4 major points. One is yung pag-ensure nga ng services, no? Sabihin yung sa rights and welfare. Meaning, dapat i-ensure na yung mga services na yan is readily available, accessible, and effective. No? Kasi ngayon, marami silang listahan ng mga services. Diba? Pero, totoo ba ang mga services na ito? Obviously, hindi. Kaya marami tayong mga kababayan na namumroblema na, pero walang nakuhang tulong sa gobyerno. Kakabit din yan, sa services na yan, or yung protection ng ating overseas Filipinos, is yung pagkakaroon ng mga bilateral agreement, no? With the host countries to ensure na hindi lang yung sa gobyerno natin, sa bahagi ng Pilipinas, yung merong something written, no, na mga policies or batas na mag-e-ensure ng safety and yung respect for the right of our compatriots abroad. Pero yung ding host countries would guarantee their safety and their protection. No? So yung bilateral agreement is very important. So yung services is yung pinakauna na nandoon. Secondly, is yung pag-ensure na itong mga services na ito ay free of charge. So nandyan ngayon yung second na bungkos natin na pag-alis ng mga excessive fees, yung mga sobra-sobrang bayarin. No? Napakadaming binabayaran ng mga overseas Filipino. Pero napaka-konti naman o wala halos makuhang serbisyo. No? Ang gusto nating mangyari, enough na yung ating economic contribution. So we should be getting genuine and free government services. So dapat alisin na yung mga excessive fees at saka yung mga unreasonable fees, tanggalin. No? So dalawa yun. Mayroong babawasan, mayroon talagang tatanggalin na. Kakabit niyan, para maging effective yung mga program, siyempre hindi lang magtatanggal ng mga excessive fees o magtatanggal ng mga hindi naman necessaryong bayaran, kundi maglaan din ng pondo. Gaano man karami at kaganda ang pagkakasulat ng mga batas na ito o yung mga plano nila na serbisyo, kunwari, no? Kung wala namang allotted budget, drawing lang to. Hindi mangyayari to. Walang ma-deliver na epektibo at saka quality na serbisyo sa ating mga migrant workers or OFW o overseas Filipinos kung walang nilalaan na pondo ang
gobyerno. At the moment, even the only welfare agency, yung OWA, it is not even funded by the government. It is funded from the collection from our overseas Filipinos. At Yung madalas $25 na collection, di ba? At madalas nga kaming makarinig ng mga kwento ng mga kababayan na nagsasabi palagi. Ganyan nga ang madalas nilang marinig mula sa mga konsulado na walang pondo. Walang pondo, di ba? and yet, no, meron dyan na mga more than 13 billion pesos, no, yung OWA. Pero they made it very difficult for overseas Filipinos to access the funds. Samantalang hindi naman yung government fund. No, yun ay isang trust fund, no? Entrusted to the government, but it is owned by our overseas Filipinos. So, yung ganyan, no? Pero ang problema diyan, wala kasing counterpart ang government eh. 'Di ba ang budget kasi, yung national budget, it reflects the priorities of the government. So, kung malaki ang budget niya sa education, ibig sabihin priority niya ay education. Pero kung maliit ang budget niya sa education, ibig sabihin hindi niya priority education. It is the same doon sa budget niya sa overseas Filipinos. Obviously, the Aquino government ay hindi niya priority ang ating mga overseas Filipino. Kitang-kita yan sa budget allocation. Yung ating assistance national na budget, binawasan. Yung ating legal assistance fund, so konti na nga, binawasan. Tapos yung OWA, wala naman silang contribute galing sa contribution ng overseas Filipinos. So, anong binibigay nila sa ating overseas Filipinos? Wala. Tayo pa nagpapasweldo ng kanilang mga staff and the officials, no, na deployed overseas. So obviously, it's government, pag nagsalita yan, sinasabi niyang siya ay pinapahalagahan niya ang rights at interest ng overseas Filipinos, basura yon, trash yon, cheap talk yon. Kasi obvious, tingnan mo lang ang budget, malinaw, hindi niya priority ang overseas Filipinos. Ang priority niya, debt servicing and military. Yun ang kita sa budget. So, yun yung second point, no, yung pag-ensure na merong budget allocation at hindi pinapasa sa balikat ng ating mga migrant workers yung pagkakaroon ng pondo sa mga serbisyo na yan. Sorry, may nakalimutan lang ako doon sa first, no, yung services and protection. Balikan ko lang ng konti. Kakabit kasi dyan yung legal assistance at yung assistance na sa ating mga kababayan in interest. Diyan papasok ngayon yung mga nakukulong nating kababayan, yung mga kababayan natin na nabibitay kahit walang kasalanan. Just because hindi sila nabigyan ng timely at saka ng quality na legal assistance. No? Floor contemplation is a very classic example. Akala natin matututo ang gobyerno dyan. Ang kaso niyan, naganap 1991. Nung bibitayin na siya noong 1995, saka nagkakandara pa ang gobyerno na magbigay ng lawyer. Pero it's too late, no? Nakatulan na siyang mabitay. The same with our compatriots in the Middle East. Itong ating kababayan, for example, no? Itong si Dondon Lanusa, abay, nabulok na yan sa bilangguan. Siya pa mismo, at sa tulong ng Migrante Middle East, siya pa yung nagsikap na i-popularize yung issue niya. Gamitin ang Facebook, ang internet para makapag-raise ng blood money para siya mapalaya. No? At ang nangyari pa, umabot pa sa punto na yung mismong hari ng Saudi ang nagbigay ng kakulangan, no? Doon sa kanyang kinakailangan blood money. Tingnan niyo lang paano gaano kapabaya itong government na ito. No? Ito yung tinatawag nating criminal neglect, na dahil sa kapabayaan nila, namamatay, no, ang ating mga kababayan, napapahamak ang ating mga kababayan. So yan yung gusto ko lang ibalikan doon sa first, no, na kabilang yan doon sa first point ng pag-ensure ng rights and welfare at yung services sa ating kababayan. Tutungo na ako doon sa third point, no, which is yung pag-address doon sa issue ng forced labor migration. Hindi naman pwedeng ina-attend lang natin ay ang problemang kinakaharap ngayon. Na dahil nasa labas tayo ng bansa, tutugunan lang natin yung problema kaliwat kanan. Although, very important yun, ano? Hindi ko sinabing hindi mahalaga. Napakahalaga na. Yun nga bakit natin
dinidikdik yung gobyerno sa mga aspect, sa mga problems na nga. Pero if we're going to look at the long term, ang kailangan sagutin is ano ba ang nagtutulak sa ating mga kababayan? Bakit nagpapwertang lumabas ng bansa? At doon pasok yan sa plataforma ng Migrante Party List. And that is to develop employment mismo or livelihood mismo doon sa ating bansa para hindi force ang ating mga mamamayan to migrate and to look for jobs overseas. No? Paano mangyayari yan? Kinakailangan na mag-develop tayo ng sarili nating industry. Ang sinasabi nga ang Pilipinas daw, kung tutuusin, napakayamang bansa. Mas mayaman pa tayo sa ibang mga mauunlad na bansa sa ngayon. Pero mahirap ang mamamayan. Bakit? Kasi hindi naman tayo nagde-develop ng sarili nating industry. So we have to develop our own industry. We have the raw materials, we have the necessary minerals, no, yung mga in fact yung mga valuable na mga minerals, no, pero hindi tayo nakikinabang. Kinukuha lang ng ibang bansa, minimina mula sa atin, tapos tayo barya ang pinapakinabangan. Samantalang if we can utilize, no, itong mga resources na ito, natural resources na ito, we can develop our own industry. Kung medyo malayo-layo lang ang tanaw ng ating government at they have the political will to genuinely develop our industry, we have the means to do so. Ang problema, ayaw ng mga kasalukuyang nasa gobyerno ngayon. Masaya na sila na nakikinabang sila sa mumo. Basta binibigyan sila ng konting barya ng mga dayuhang multinationals, okay na sila. No? Ang example dyan, yung mining, di ba? Yung mining. Kasi di ba yung Philippine Mining Act is 100% repatriation of profits, yung nababasa ko sa dyaryo. That's correct. That's correct. Oo. At hindi lang yun. Meron pang 25 years, extendable to another 25 years na tax holiday. Aba, ano pang papakinabangan natin dyan? Di ba? 100% na nga na repatriation ng kanilang mga nahuhukay mula sa o namimina mula sa Pilipinas. Wala pang buwis. Ano pang pakinabang natin? The only thing na naiiwan sa atin is yung kanilang mga latak o dumi or yung pollution. Diba? Yun ang naiiwan sa atin. Naiiwan sa atin, patay na ilog, diba? Yung bundok na baligtad na, dati pabundok, paibabaw na gano'n. Ngayon, nakahukay na. So, destructive na mga forma ng pagmimina. But they can actually do mining, no? Pero responsible mining. In fact, isa yan sa tinutulak natin sa Kongreso, no? Through the Makabayan Coalition, yung People's Mining Bill, to address, no, yung malaking problema ang kinikreate ng pro-foreign and destructive na mining industry na itinakda ng Mining Act of 1995. So, we have the means to do so yung pag-develop ng ating local industry. Kailangan i-develop yung ating mga medium industry para maging tulay naman doon sa ating i-develop na mga major industries, doon sa ating agriculture. Sabihin, kailangan natin mag-produce ng sarili nating mga araro, kailangan natin o yung mga traktura, no, na magagamit naman sa agriculture. And yun naman yung second point, kailangan i-develop ang ating agriculture. Kasi ang Pilipinas ay isang agricultural country. More than 75% of our population ay nakaasa sa pagsasaka, nabubuhay sa pagsasaka. Pag hindi mo din-develop yan, diniprive mo na kaagad ang 75% of our population na kanilang livelihood. At ano pa ang tutugunan yan? Hindi lang livelihood, yung ating sufficiency sa pangangailangan natin sa pagkain, sasagutin din yan. Hindi tayo mag-i-import ng rice, hindi tayo mag-i-import ng gulay, diba? Hindi tayo magiging dependent sa mga imported na mga agricultural products. Meron tayo napakaganda ng tema sa Pilipinas. Maganda ang lupa sa Pilipinas. Pero ang ating problema, walang tunay na agrarian reform. Drawing lang yun yung CARP. Drawing lang yan. It was designed by the big landlords, no, na nasa Kongreso, na nasa legislature, para iwasan yung genuine na pamamahagi ng lupa. Dinesign nila yan para magmukhang merong pamamahagi. But actually, it's on the nominal distribution. At hindi lang yan, tiniyak din nila na babalik ang lupa sa kanila. Paano paraan? Kasi wala namang government subsidy. So kahit tumanggap ka ng lupa, wala ka naman pambili ng pataba, wala kang pambili ng pananim,
Wala namang ginawa ang government to ensure na yung tubig aabot sa iyong lupa. Di anong gagawin mo sa lupa mo? Wala din, di ba? So, ibebenta mo uli. Bibilhin uli ng mga landlord. Mas mura. No? So, wala talaga. Kaya hindi magiging successful yung CARP na yan. Ginawa na nilang CARPer and extend. No? So, yung mga nag-a-advocate ng CARPer, kalokohan yan. Mga mga maka-landlord yan. Hindi yan mga makamagsasaka. Kahit pagawin nilang CARPer at gawang CARPer per pa yan, ilang ulit na nila i-extend yan, it will not benefit our farmers and the peasantry. No? Yan ay designed specifically to benefit the landlord, to keep their land. No? So, anong sagot dyan? Baligtarin. Tunay na distribution, walang kondisyon, walang bayad. Yung ngayon, binabayaran, tulugan. At dapat merong government subsidy. Doon papasok ngayon yung ating role sa legislature to ensure na merong subsidy. Ensure na merong pataba na aabot sa kanila, pestisidyo, aabot sa kanila yung pesticide, yung binhi, i-develop natin, aabot sa kanila. Meron tayong yung farm to market, no, na infrastructure para yung kanilang produkto madaling nakakarating sa pamilihan. At dapat yung gobyerno, tayo na mamili ng kanilang produkto. Diba? At tayo mag-distribute sa bansa o kaya mag-export kung sobra. So, we can do that actually. No? At yan, pag nagawa natin yung dalawa na yan, sino pang aalis ng bansa? No? So, yan yung long term. Ngayon, yung mga aalis ng bansa, option na lang nila yon. We will not remove that option naman. Diba? Kung choice nila to go elsewhere, karapatan naman nila yon. Pero at the moment, hindi naman kasi siya option. It is forced labor migration. Kaya kung tawagin natin, puwersahan, sapilitan, wala kang option. Tumigil ka sa Pilipinas, mamamatay ka. So ano gagawin mo? Di lumabas ka na lang ng bansa. Baka sakaling kumita ka. Although andun din yung threat na posibleng mamatay ka. Pero nasa ganong situation ang ating mga kababayan. Napaka-depressing. At we can actually turn it around. Medyo long term yan, ano? Kaya kaya kung nandun yan sa pangatlo. But that would actually resolve the current problem na kinakaharap natin. Yung gusto may address nung first and second na chunk nung sinasabi kong plataforma natin. Ang long-term solution yan is that the third, and that is to develop jobs and opportunities sa Pilipinas. Okay, so I think, well, actually, first, before this, for our new listeners tuning in right now, we're talking with Eman Villanueva, who's the third nominee for Migrante Sectoral Party List. We're talking to him from Hong Kong. And, of course, you are listening to Radio Migrante on CHRY 105.5 FM. And so let's bring this conversation more to Hong Kong a little bit. So, dito din sa Canada, merong mga migrante organizations din dito. At ang tanong ko sa iyo na yun, tungkol sa mga challenges around organizing yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Ano ba yung primary challenges nyo dyan? Well, syempre, ang isang malaking challenge talaga sa amin dito is to paano palalakihin yung ating yung naaabot ng ating efforts to organizing. While medyo significant naman yung ating migrante organizing dito sa Hong Kong. In fact, we are one of the biggest group and the most organized dito sa Hong Kong. Marami pang hindi natin naaabot. At the moment, ang migrante, yung network, no, ibig sabihin, hindi lang yung UNIFIL, but other formations. Meron tayo from the Cordillera, from Abra, from Pangasinan. Meron din tayong ka-network dito na yung isang progressive na union ng mga Filipino migrant workers. Siguro kung aabutin niya, pagbubuuin lahat yan, aabot lang tayo ang effective reach niyan is around 8 to 10,000 Filipinos dito sa Hong Kong. Ang ating kababayan dito aabot ng mga 150,000 maybe. Yung mga foreign domestic workers, that doesn't include the residents. Kung i-include pa natin ng residents, aabot din mga around 170-something thousand. So malaki pa yung dapat abutin, no? So isang challenge yan, paano ba pararamihin ng organization? Sabihin, magtayo ng mga bagong organization o kaya yung mga existing one ay maging mga progresibong organisasyon. Ibig sabihin, na-involved sa mga
sa mga issues and concerns ng ating kababayan overseas and yung issues natin sa Pilipinas, no? So isa yan sa isang malaking hamon sa ating organizing dito sa Hong Kong. Secondly is papaano rin i-develop yung solidarity natin, no, with the local peoples. Ito yung grassroots people dito sa Hong Kong. Isa yan sa ating tinutuunan ng pansin. Kasi siyempre nasa isang dayuhang bansa tayo, napakahalaga, no, nung pag-strengthen. Kung yun nga nasa Pilipinas tayo, malaki ang pagpapahalaga natin sa international solidarity. Much more kung nandito tayo sa isang dayuhang bansa. Kailangan talaga na i-improve yung solidarity work. At the moment, meron naman, no? Pero I think malaki pa ang kailangan gawin. Another challenge is paano rin, for example, i-consolidate or i-strengthen, patatatagin yung ating migrante members. Kasi itong election lang na ito, no, itong migrante party list sa Hong Kong in preparation for the May 2013 election, meron tayong wave ng mga recruitment, no? Nagre-recruit tayo ng mga bagong members para dito sa ating party list, no? So yung expansion na yan o recruitment drive na yan ay naka-recruit kami ng nearly 3,000 nating mga kababayan dito sa Hong Kong. So paano mo ngayon i-maintain yan, no? Na hindi naman pwedeng after the election kalimutan na lang uli. Sabihin, kailangan i-sustain yan, kailangan magtuloy-tuloy yung gawain at serbisyo sa ating mga kababayan na na-recruit natin sa partido dito sa migrante, no? Ating political party. So, ito mga malalaking challenges ngayon. At syempre, kung dadako naman tayo doon mismo sa mga kalagayan dito sa Hong Kong, tumitindi dito yung tinatawag namin social exclusion. Isa yan sa kinakaharap ng ating mga overseas Filipinos, in fact, pati ibang nationalities, no? Yung ang mga foreign domestic workers dito talaga is malakas, no, discrimination. We are treated differently. It was specifically designed, no, para panatilihin na yung mga foreign domestic workers ay isang subclass ng cheap and disposable labor, no? Oh, pero so kung ayon sa description mo yan, napakatindi nung kalagayan ng mga migrante diyan, and yet yung migrante din sa Hong Kong ay isa sa mga pinakamalalakas na organisasyon. Paano, 'di ba, paano nyo nagagawa na maorganisa yung mga migrante at mag-participate sa yung political work, 'di ba, considering na napaka tindi nung repression na hinaharap at sila yung nakatira sa bahay ng kanilang mga amo, yung ganun. Paano? Yes. Well, actually, ang isang susi dyan is to really address their concerns. Ibig sabihin, ang migrants dito sa Hong Kong, ang isang malaking puhunan sa organizing ay yung pagsusulong ng mga campaign, sa mga political campaigns that are truly addressing kung ano yung hinaing ng ating mga kababayan. Kasi yun ang magpapakilo sa kanila eh. That would encourage them to participate. That will, in fact, yan ang kaya mabangong migrante dito eh. Kasi for the longest time, ang talagang tinutugunan, I think kahit naman saan no? Middle East, kahit sa Canada or sa US, tayo kasi nagmumula tayo dun sa ano ba ang problema ng mga migrante, and yun ang ating tinutugunan. So mula doon, pag nakita kasi ng ating mga kababayan na ang ating programa at ang ating mga kampanya ay tunay na tumutugon doon sa kanilang aspiration, doon sa kanilang mga gustong o doon sa kanilang mga problema na kinakaharap, then andoon na yung kanilang kagustuhan na makibahagi. Of course, kailangan may component ng awareness raising, education, no? Mahalaga yon. At talagang meron tayo dito mga very dedicated na mga mass leaders or organizers ng ating mga organization, na ang linggo nila, the only day off na meron sila, talagang inilalaan pa nila para sa gawain ng sa organization, no? Talagang yan, saludo naman kami sa mga kasama natin yun dito,
na talagang yung buong araw ng Sunday, dinededicate nila para doon sa organizing work. Kaya naman, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga bago, pag nakita nila, no, may mga campaigns tayo, iba-ibang forms yan. Broad din yung forms natin. Kailangan merong, yung mga medyo kasi mataas-taas na yung kamulatan at willing nang lumahok hanggang sa mga rallies, protest actions, ayan, mabilis yan pupunta o mahihigop o maiengganyo sa ating mga organization. Pero merong hindi sila masyadong aware, wala silang experience na ma-involve sa mga aksyon o kahit sa ilang mga community initiatives. No? Yung mga ganyan, meron din tayong ibang mga forms ng campaigns na inilalapit sa kanila. Petition signing, no? Yung signature campaign, for example. Ito na yung sabihin natin, pinaka-broad, no? Na kahit na yung mga nakaupo lang, hindi naman sumasama sa rally, nagkakaroon sila ng venue to participate by signing the petition. At minsan, engganyo natin sila. Gusto niyo iwanan namin kayo ng forms, magpapirma din kayo. Pagka nakita nila, issue nila yan, isang ongoing namin campaign ngayon is yung i-allow yung direct hiring dito sa Hong Kong. Kasi yung malaking problema sa mga recruitment agency. Gusto namin ibalik ang direct hiring dito para hindi nadadaan sa mga recruiters yung ating mga kababayan at hindi na mapagpersang magbayad ng umaabot sa halos ay I think mga 2,500 na mga Canadian dollars na yung yung amount, no, na binabayaran. So itong mga ganitong klase ng kampanya at in different forms of conducting the campaign, nakakahagip sa broad range din ng kamulatan ng ating mga kababayan. Mula doon sa mga hindi masyadong aware hanggang doon sa talagang mga ready na sumama sa mga protest actions, nahahagip natin. So, and then nire-recruit natin sila sa ating mga organization. So dahil malapit na tayo sa sa ending ng ating show, Eman, na-describe mo na yung mga paraan kung paano na-involve yung ating mga kababayan. Siguro bilang pagtatapos, ano yung mensaheng masasabi mo sa mga kababayan nating botante at mga OFW tungkol sa pakikilahok, no, para sa yung pagsusulong ng karapatan ng mga migranteng Pilipino? At sorry lang po, kailangan within 2 minutes kasi magagalit na yung station sa akin kasi hindi pa ako nagko-commercial. Okay, sige. Ganito, siguro, ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, una, let's participate, no? Wala pong idudulot na mabuti sa atin yung hindi paglahok dito sa election na ito. Alam po namin, sumasang-ayon kami na malaki ang problema ng sistema ng election sa Pilipinas. Bulok, tradisyonal, kontrolado ng mga malalaking politiko, mayayaman at iba pa. Pero ang hindi natin paglahok will not resolve those problems. So, bakit tayo mag-iingganyang lumahok? Sapagkat gusto natin, this time, gamitin natin ang eleksyon na ito, despite its limitations and problems, gamitin natin siya para sa ating kapakinabangan. Ibig sabihin, when we go out and vote, hindi lang tayo pumipili ng sino ang popular na pangalan, sino ang mga kilala, sino ang mga tanyag. Ang dapat nating isipin, sino ba ang tutugon sa issue natin bilang mga overseas Filipino? Sino ba ang may malinaw na plataforma at track record na tutugon sa kagustuhan at karaingan ng ating mga families at kababayan doon sa Pilipinas? Yun ang ating guide, no? So bumuboto tayo, pero mulat tayong bumuboto. Hindi lang tayo nadadala ng sino ang sikat. And then from there, ang aming nais na ilapit sa inyo ay tugunan naman yung pagkakaroon ng representante ng mga OFW. And that is through supporting Migrante Party List. Migrante Party List aims to genuinely represent the overseas Filipinos' interest and of course our family. With your support and with your family support, magagawa po natin yan together, sama-sama. Pero kailangan din natin ang counterpart sa Senate. And sa bahaging yan, gusto naman namin hilingin sa inyo ang pagsuporta sa isang karaniwang tao, isang tao who has proven himself worthy of our vote. Dahil sa kanyang 9 na taong track record bilang kongresista, hindi naging kurakot, siya ang pangatlo sa pinakamahirap, and yet, pangapat sa pinakamasipag na congressman, si Teddy Casino.
Okay. Kung meron po tayong mga progresibo sa Kongreso at sa Senado, we can advance some meaningful change para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Alright. Salamat, Eman Villanueva mula sa Hong Kong, third nominee ng Migrante Sectoral Party List.